And hallelujah, purihin ang ating buhay at mabait at Diyos. God bless po sa ating co-preacher, Brother Vic Pasya. Mga minamahal, tayo po sama-samang manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Amen, hallelujah. Opo, dakilat papagpalang Diyos ang mga banal na makapangyarihan sa lahat sa pangalan mo po ang pinakamamahal na Panginoon. Muli, Panginoon, aming pagpupurit pa salamat, pagluwalhati at aming tinataas sa iyong dakilat makapangyarihan pangalan. Salamat, Panginoon, sa gitong panahon at pagkakataon na kami yung pinagpala, malaya na ikaw amin nasamba sa Espiritu at katuhanan. Salamat sa iyong paglangis, sa bawat yugtot, bahaging balagawain, sa iyong makalangit na awitin, Panginoon, sa mga buhay na patuto na iyong manak. At maraming pong salamat, mag-isa awitin na yung mga awit, na yung matamis balal na presensya, na patuloy may pinapadama sa bawat sa amin, mag-isa yung matatapat ang mga anak, na patuloy nagbibigay, nagkakaloob sa iyong balagawain. Maraming pong salamat, ikaw po magbalik ng makalibong beses, at sa mga pagkakataong ito, Panginoon, kami po sama-sama, lumalapit sa dakilang harapan sa unat dalangin na aming minamahal ang magulang siya mula pastor kami yung kahabagan. Patawarin mo po ang bawat sa amin sa lahat tayong pagkukulang pagkakasala, maging ang iyong balingkod sa di ako karapat-dapat sa tungkuling ito dahil ako isang makasalanan, isang maruming basahan, ngunit ako yung kahabagat linisin sa lahat tayong mga kalikuan. Samahan mo po kami at pangunahan sa pag-aaral ng dakilang salita. Malapinong buksan mo po ang puso't pangunawa, lahat ng mga anak, at maging abang lingkod, ikaw po magbuka na ang bibig, lagay kataga sa mga labi, dapat kung sabihin o gawin, naway huwag ako maging katitisura, kundi nawa ako'y maging pagpapala, bigyan po ako ng karunong at kalaman, kapangyarihan ay pangaral, ayon dakilang salita, kalakipang kapangyarihan nagmumula sa iyo, gawin po ako pagpapalang spiritual, sa hapong ito sa makapangyarihan pangalan mo po, aming pinakamamahal na Jesus, at sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sila sa way, pinapalayas, lahat nagawa ng kaaway, hadlan sa pag-aaral, ng iyong dakilang salita, di pagkaunawa, pagkainip, pagka-distract, pagkagutom, pagkatulog, cast out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin po ang ating bait-mabait na Diyos, mga minamahal, at ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba ay naaw ko lamang sa nag-iisang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, at gawin din po ang ating pagbigay galang, pagrespeto sa ating minamahal, galang na Evangelista Willistrada Almeida, na siyang propeta sa ating panahon, at ganyan po mag-isa lahat ng kanyang mga anak, manugang at apo sa lahat ng Almeida Children, Almeida Family, at ganyan po ang pagbate sa ating mga co-preacher, sa ating mga musician, mga awit, sa ating po mga webcast viewer, siya pong pinagpalang hapon sa ating lahat. Lahat po magsabi, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon po mga minamahal, ating pong isipin, anong mga pangyayari sa ating buhay, kaya tayo ay nakalapit, nakakilala sa totoong Diyos at buhay. Anong mga dahilan, mga minamahal? At mga pangyayaring ito, mga minamahal, ay siya nagbukas sa ating mga puso't isipan. At ito mga pangyayari na kaya natin naalaala ang ating buhay at mabait na Diyos. Ngayon, mga minamahal, sa pangyari sa ating buhay, kagaya ng mga karamdaman, mga problema, kaguluhan sa ating buhay, kahirapan, mga bisyo, yan mga minamahal, diyan tayo tinawag ng ating Panginoon. Yan ang kapamaraan ng ginamit ng ating Panginoon para ikaw ay lumapit, maglingkod sa ating Panginoon. Amen? Dahil totoo po mga minamahal, ang sinasabi ng Banal na Kasulatan, na kapag ang tao ay masagana, malakas, walang karamdaman, nasa kanya na ang lahat, hindi niya maalaala ang ating bait na Diyos. Pero kapag ang tao, mga minamahal, ay nasa mga kahirapang karamdaman, naghahanap ng kalutasan, ng kasagutan, naghahanap ng kapayapaan, diyan naalaala ang ating mabait na Diyos. Naisip ang ating Panginoon. Kaya minsan nasambit ng tao, mga minamahal, kapag sa matinding kahirapan, Panginoon, tulungan mo ko. Amen? So ganyan mga minamahal. Kaya yung karamdaman, mga minamahal,
Ipinahintulot ng Diyos na dumating sa isang tao para dito, mga minamahal, mabuksan ang kanyang kaunawaan, malaala ang ating mahal na Panginoon. So, ibig sabihin, mga minamahal, yung mga karamdaman at yung mga kapigati ang ating diraranas, yan pala, mga minamahal, ay para ang Diyos, para ikaw ay tawagin ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ngayon po, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, kung ating pong babasahin ang unang Juan, o nga sa unang bersikulo, Juan 1:4. Ang Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, Kapitulo 11, talatang 4. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito, ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos, upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamagitan niyaon. Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal, may karamdamang ikamamatay at may karamdamang hindi ikamamatay. So, ibig sabihin, mga minamahal, ang sabi ng 4, basahin muna po natin ang 2. At ito yung si Maria na nagpahid sa Panginoon ng ungginto at kinuskos ang kaniyang mga paa at kaniyang mga buhok na ang kaniyang kapatid na si Lazaro ay may sakit. Nagsugo nga sa kaniya ang mga kapatid na babae at nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Anong sabi po ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal? Ngunit pagkarinig ni Jesus, nito ay sinabi niya, ang sakit na ito hindi ikamamatay, kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos o panganak ng tao ay luwalhati sa pamagitan niyaon. So, paano paraan maluluwalhati mga minamahal, ating mahal na Panginoon? So, sa pamagitan ng ating pinagdaanan sa ating buhay, na tayo ay tinulungan ng ating mahal na Panginoon, pinagaling yung ating karamdaman, kagaya ng inyong napakinggan mga patotoo, mga minamahal, na sila ay dati nasa kahirapan, kaguluhan ng kanilang buhay. Ngayon makikita ninyo na sila ay nagluluwalhati sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. At sa mga bagay na yan, mga minamahal, kapag dumating ka sa ganitong bagay, kumbaga mga minamahal, maluluwalhati ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. So bakit mga minamahal? Isang halimbawa, isang example mga minamahal, at ito ay tunay na nangyari, saksi ang ating mga mata sa isa nating kapatid, yung anak po ng ating beloved sister Oping Masilungan, Brother Edge, si Sister Lani. Siya po ay nakagat ng ahas. Amen? So, ang ahas pong kumagat sa kanya, hindi po yung mga ahas tulog, kundi ito yung ahas na makamandag. So, mga minamahal, naroon na talaga umiepekto na sa kanya yung mga kamandag. Nasa kanya yung sintomas na hindi na siya makamulat, hindi na siya makatingin, takot sa hangin, takot sa sikat ng araw. So mga minamahal, nung siya'y makagat, pero kagaya po natin sinabi, may mga karamdamang hindi kamamatay. Kagaya nung kanya, hindi po sa ikamamatay, kundi sa kaluluwalhati na ating mahal na Panginoon. Bakit? Siya'y pinaghimalaan ng ating mahal na Panginoon, pinagaling. Yung kamandag na nasa kanyang katawan, nung siya may panalangin ng mga manggagawa, makapagpuri, isinuka. So mga minamahal, gumaling siya ng lubusan. Kaya ito mga minamahal, ang naging buhay na patotoo. Itong buhay na patotoo na ginagamit ng ating Brother Ed sa kanyang mga kaibigan upang ihayag ang kabutihan ng Diyos. Kaya ito ay para sa kaluluwalhati. Nangyari man sa kanyang bagay na yon, pero yung pala ginamit ng Diyos para ikaluluwalhati ng kanyang dakil at makapangyarihang pangalan. Amen? Lahat po sabing praise the Lord. So, balikan pa natin ang ating Brother Rex Carillo. Ganon din siya mga minamahal. Dahil sa kanyang mahilig silang pumunta sa gubat, manghuli ng mga bayawak. So, nakagat siya ng cobra. At naroon na rin yung kanyang mga braso yung nangingitim. Naroon na yung kamandag, pero hindi rin po siya namatay kahit 2 beses na. Bakit? Dahil yun ay niloob ng Diyos para sa kaluluwalhati ng kanyang makapangyarihang pangalan. So yun ngayon ang kanyang pinapahayag,
pinapatutuo sa lahat ng maraming tao na yung himala na kanya natanggap. So, ang ating malapay, naluluwalhati sa ganyang bagay, mga minamahal. Amen? So, kaya dito, mga minamahal, yung mga karamdaman ay, bagamat ito'y patuloy pa rin na ating nararanasan kahit tayo nasa malapay noon, pero ibig sabihin, mga minamahal, alam na natin yung mga dapat nating gawin. Pakihanda po yung Gawa 3:19. Ngayon, mga minamahal, sa mga dinaranas natin sa ating buhay, kumbaga, mga minamahal, may paraan, may inilatag ang balakasulatan para mga pawi ang mga bagay na yan, para dumating sa atin ang kaginhawahan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Sinasabi ng balakasulatan na ito ang dapat natin gawin. Sa Aklat ng Gawa 3:19, pakibasa po sa ating Bible reader. Dito po tayo sa mga Gawa ng mga Apostol, Kabanatang 3, talatang 19. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawahang mula sa harapan ng Panginoon. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Ito mga minamahal yung sinasabi ng balakasulatan. Para pala dumating sa isang tao ang kaginhawaan nagmumula sa ating dakilang Diyos. Anong mga kaginhawaan? Kapayapaan, kagalakan, kagalingan ng karamdaman, kaligtasan, kapayapaan ng puso't isipan. So ito mga minamahal, ito pala yung sinasabi na mangagsisi kayo at magbalik loob upang mga pawi ang inyong makasalanan. Kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. So ito'y ating naranasan na mga minamahal. Simula nang tayo ay lumapit, magsisi, magbalik loob sa ating buhay at mabait na Diyos, naranasan natin ang mga bagay na ito. Amen. So sa ating minamahal, mga bisita, mga baguhan, bagamat nasa inyo pa rin yung mga karamdaman, pero wag po kayong malungkot. Dahil kung isipin natin, mga minamahal, mapalad kayo kaysa ron sa mga tao na malalakas, may kakayanan, mayaman, marangya, pero walang panahon sa paglilingkod sa ating mga Panginoon, mas mapalad kayo. Dahil nakikita ng Diyos yung inyong pagsisikap, yung inyong patuloy na pagdalo, pagsamba sa ating buhay at mabait na Diyos. Sabihin mga minamahal, nalulugod ang ating mga Panginoon sapagkat kayo ay nagbigay ng oras at panahon para paglingkuran ng ating buhay at mabait na Diyos. Sa Aklat ng Ezekiel 33:18-19. Sa aklat po ng Ezekiel, Kapitulo 33, talatang 18 hanggang 19. Pagka iniwan na matuwid ang kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. At kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ikabubuhay yaon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So ito po ang sabi. Tayo ay pinagpalanan ng ating mahal na Panginoon. Nakakamta na natin ang mga bagay na kaginawa nagmumula sa Diyos. Nakita na natin yung pruweba at ebidensya na tayo ay nasa tunay na paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Nasa atin na yung katuwiran ng ating mahal na Panginoon. Pero sinasabi ng ating binasa, pagka iniwan ng matuwid ang kanyang katuwiran at gumagawa ng kasamaan, kanyang ikamamatay yaon. So kapag iniwan natin pala mga minamahal yung paggawa ng katuwiran sa ating buhay at mabait na Diyos at tayo'y lumihis, gumawa ng kasamaan sa ating mahal na Panginoon, dito pala ang sabi, ikamamatay yaon. Amen. Hindi lamang kamatayang pisikal, mga minamahal. Dalawang klase ng kamatayan, spiritual at pisikal. So mamamatay ang kanyang spiritual na pananampalataya. Mawawala na siya ng pakikipag-ugnayan, komunikasyon sa ating buhay at mabait na Diyos. Amen. So hindi lamang yon mga minamahal, kung dumating yung panahon na mamatay ang kanyang pisikal na katawan, ano po mangyayari sa taong iyon? So, ikamamatay niya pisikal at spiritual. So, kaya sinasabi dito, kapag iniwan natin
Amen? Yung katuwiran ng ating malapay noon. Ikamamatay ng ating spiritual. Ang sabi ng 19, ito naman po mga minamahal, kung ang taong masama, gumagawa ng kasamaan, ang sabi dito, at kung hiwalayan ng masama ang kanyang kasamaan, at gumawa ng tapat at matuwid, kanya ikabubuhay yaon. So mga minamahal, isang tao na sa kabila ng kanyang mga kasamaan, mga kasalanan, at siya ay kanyang hiwalayan yung kasamaan, siya ay gumawa ng tapat at matuwid sa harap ng ating buhay at mabait at Diyos, magsisi, magbalik loob. Ikabubuhay pala niya iyon, mga minamahal. Kabubuhay espiritual. At kung siya magpapatuloy, mga minamahal, buhay na walang hanggan sa piling lang ating malapay noon. So ito yung nilalatag at sinasabi mga minamahal ng balakasulatan. Kaya mayroong kamatayang espiritual at pisikal. Yung mga tao na patay sa espiritual, sinasabi po ng balakasulatan, bagamat siya ay buhay, siya ay patay. Sabihin mga minamahal, buhay siya sa mundong ito, pero patay ang kanyang espiritual. Kumbaga, darating yung panahon na pag kinuha ang kanyang physical katawan, mararanasan nila mga minamahal yung kaparusahan na ukol sa mga tao na hindi nagbigay oras panahon sa ating buhay at mabait na Diyos. Lahat po sabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakmamalapan Diyos. So tayo po tuloy-tuloy na mga minamahal sa mga kawikaan. 11:9. Dito po tayo sa aklat ng Kawikaan na Proverbs, Kapitulo 11, talatang 19. Siyang matatag sa katwiran ay magtatamo ng buhay. Siyang umahabol ng kasamaan ay sa kaniyang sariling ikamamatay. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. God bless po sa pagkabasa ng salita ng ating malapay noon. Siya matatag sa katwiran. So mga minamahal, yung tao na matatag ang kanyang panampalataya, matatag na gumagawa sa katuwiran ng ating buhay at mabait na Diyos, magtatamo ng buhay. Buhay dito, pisikal nating, buhay sa mundong ito, buhay na walang hanggan sa piling ng ating buhay at mabait na Diyos. Ngunit yung mga tao na humahabol sa kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. Ibig sabihin yung mga tao na sa kabila, mga minamahal, ng pagsisikap ng mga mananampalataya, pagsisikap ng mga anak ng Diyos na sila ilapit sa ating malapay noo pero hindi pa rin sila makinig. Kumbaga patuloy pa rin lang hinahabol yung kasamaan. Pinipilit pa rin nilang gawin yung mga gawang makasanlibutan. Ginagawa nila ang sariling gusto. Kaya sabi dito mga minamahal, siyang humahabol sa kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. So ibig sabihin, ang nasa tao mismo, mga minamahal. Nasa kanya, tao may kalayaang pumili. So kung nais mo ang kaligtasan, kaginawahan, nagmumula sa ating buhay at mabait na Diyos, ito yung sinasabi, maglingkod ka, magpatuloy ka sa ating buhay at mabait na Diyos. Pero yung ayaw, ang sabi ng balakasulatan, humahabol, pinipilit pa rin yung masamang bagay, ang kalang gawin, ang sabi ito'y sa kalang ikamamatay. Kamatayang espiritual at pisikal, mga minamahal. Lahat po yung sabi ng praise the Lord. Kaya maliwanag, mga minamahal, ang sinasabi ng balakasulatan. Ito ay pinapaunawa sa mga tao, mga minamahal. So kung ating susundin, ito po ay para sa ating kabubuti. Ang lahat ng sinasabi ng Diyos, mga minamahal, para sa atin, para sa ating kapakanan, para sa ating kaligtasan, sa ating kabutihan. Kung nais mo talaga na, buhay na walang hanggan, maglingkod ka na may katapatan sa ating buhay at mabait na Diyos. Ngayon, mga minamahal, babasahin po natin yung kasalanang ikamamatay. So, bagamat ito'y nabasa na nung ating nagpaliwanag sa pagbibigay, pero yung po kanyang paliwanag para sa pagbibigay. Ito naman po, siya ko rin babasahin, pero paliwanag para sa kasalanang ikamamatay. Basahin po natin ang Gawa 5:1 hanggang 10. Bagamat ito po'y mahaba-haba, mga minamahal,
Dito po tayo sa mga gawa ng mga apostol, kabanatang 5, talatang 1 hanggang 10. Datapwat isang lalaki na tinatawag na Ananias na kasama ng kanyang asawang si Safira ay nagbili ng isang pag-aari. Talatang 2, at inilingid ang isang bahagi ng halaga na nalalaman din ito ng kanyang asawa at dinala ang isang bahagi at inilagay sa mga paanan ng mga apostol. Talatang 3, datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinaspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Talatang 4, nang iyo'y nananatili pa, hindi baga yao'y nananatiling iyong sarili? At nang may pagbili na, hindi baga nasa iyo ring kapangyarihan? Ano't inisip mo pa ang mga bagay nito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Talatang 5, at nang marinig na Ananias ang mga salitang ito ay nahandusay at nalagot ang hininga. At sinidlan ng malaking takot ang lahat ng nangakarinig nito. Talatang 6, at nagsitindig ang mga kabinataan at siya'y binalot at kanilang dinala siya sa labas at inilibing. Talatang 7, at may 3 oras ang nakaraan ng kanyang asawa na di nalalaman ang nangyari ay pumasok. Talatang 8, at sinabi sa kanya ni Pedro, sabihin mo sa akin kung ipinagbili ninyo ng gayon ng lupa. At sinabi niya, oo, sa gayon. Talatang 9, datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo'y nagkasundo upang tuksoin ang Espiritu ng Panginoon? Narito na nga sa pintuan ang mga paa ng mga nagsipaglibing sa iyong asawa at kanilang dadalhin ka sa labas. Talatang 10, at pagdakay nahandusay sa paanan niya ang babae at nalagot ang hininga at nagsipasok ang mga kabinataan at nasumpungang siya'y patay at siya'y kanilang inilabas at inilibing siya sa siping ng kanyang asawa. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So mga minamahal, ito yung kasalanan ng ikamamatay. Ang sabi dito mga minamahal, may mag-asawa si Ananias at si Safira. Noong panahon na yun, na kanilang kapanahonan, ang mga tao doon mga minamahal, kapag ka na sila ay nagkasundo na pag ipinagbili ang kalang ari-arian, ibibigay sa ating mahal na Panginoon. Ngayon mga minamahal, ang si Ananias at Safira ay nagbili ng kalang ari-arian. So mga minamahal, ito ay pangako rin lang sa Diyos na ibibigay sa ating mahal na Panginoon. Pero no kalang maipagbili mga minamahal, nakita maral nila malaking halaga. Amen? Nagulumihanan na kalang puso. Sila ay nagkasundo mga minamahal na magsinungaling sa banal na Espiritu. Ibig sabihin mamusong. Yung kasalanan ng kamamatay, yung pamumusong sa Espiritu. Sila mag-asawa ay nagkasundo na magsinungaling, ilihim ang mga bagay para sa kanilang sariling kapakinabangan. So, ibig sabihin mga minamahal, ang sabi nga, hindi sila nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos at sa banal na Espiritu. So, ang naging bunga mga minamahal ng kanilang pagsinungaling, pamumusong sa banal na Espiritu, sila ay namatay. Namatay si Ananias, mga minamahal. Dahil sa kanilang ginawa. Kumbaga mga minamahal, sila ay pinagkasunduan nila na huwag na nating sabihin ang katotohanan. So mga minamahal, ito kanyang asawa si Safira ay hindi agad nalaman ang ganung pangyayari. Kaya rin siya dumating, tinanong ni Apostol Pedro, kung totoo nga na pinagbili sa ganung halaga. Umamin siya mga minamahal. So, ibig sabihin, sila ay nagkaisa na ilihim ang bagay na yun. Kaya ang naging bunga, sila ay namatay. Dahil nagsinungaling, namuson sa banal na Espiritu. Parang, bagamat tayo nakatapos sa pagbibigay, dali natin doon mga minamahal. Kumbaga, kagaya ng pinaliwanag ng ating beloved preacher, pagka 1 milyon na, iisipin mo parang malaki. Amen? Maaari mong ilihim na ang nakamit mong pagpapala. Hindi mo na ngayon ibibigay. So parang ganoon mga minamahal. Dahil malaki ng halaga, natukso ka na magsinungaling at hindi ka magtapat sa ating buhat mabait na Diyos. Kaya minsan dumarating sa isang Kristiyano, isang tao na siya minsan ay mapahamak.
Minsan ay magkaroon ng karamdaman, paalalahanan natin malapay noon. Dahil ayaw ng Diyos, mga minamahal, na tayo magsisinungaling, tayo mamumusong sa banal na Espiritu. Dahil ng Diyos, mga minamahal, tayo maging tapat para tayo, mga minamahal, para sa ating ikabubuti. Amen? So, mga minamahal, kaya ang naging resulta at naging bunga na mag-asawang ito, sila ay parehong binawian ng buhay. At ito ang nangyari sa kanila. So ito isang example, mga minamahal, isang halimbawa na wag nating gagawin na tayo mamusong at magsinungaling sa Banal Espiritu. Dahil sabi nga, magsinungaling ka na sa Diyos, wag lang sa Banal Espiritu ng ating malapay noon. Alam na natin ang nagiging bunga, mga minamahal. At alam din natin na hindi magiging mabuti para sa atin na gawin ang mga bagay na ito. Pero sa sinasabi dito, mga minamahal, kung ikaw ay patuloy kang gagawa ng katuwiran na ating malapay noon, patuloy kang susunod sa kalaban natin dakilang Diyos, sabi dito, magtatamo ka ng buhay. Amen? So, anong ating pipiliin? Doon na tayo sa buhay. Pagpapalain pa tayo ng ating mabait na Diyos. Amen? Kaya ito po, mga minamahal, ihabol natin ang isang bersikulo sa Efesio 4:29. Ito ay mahalaga din, mga minamahal, sa buhay nating Kristiyano at mananampalataya. Sa aklat ng Efesio 4:29, Dito po sa aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 4, talatang 29, anumang salitang mahalay ay huwag lumabas sa iyong bibig, kundi ang mabuting ikatitibay ayon sa pangangailangan upang makinabang ng biyaya ang mga nagsisipakinig. so ito po, mga minamahal, pinapalaala ng Banal na Kasulatan. Dahil tayo po mga Kristiyano at mananampalataya, iba na yung buhay natin. Hindi na tayo kagaya noong araw, mga minamahal, na pwede tayo magsalita ng gusto natin. Limitado na yung ating salita ngayon. Kinakailangan mo siya sa atin. Ang bawat salita na yung bibitiwan, kinakailangan mong pag-isipan kung ito baga ay magiging pagpapala sa iyong kausap. Amen? Ang baga, mga minamahal, tayo mga mananampalataya, kinakailangan natin mamuhay na may kabanalan, hindi lamang sa pananamit, sa pagkilos, kundi maging sa pananalita. So, ang sabi dito, mga minamahal, ano man salita mahalay, huwag lumabas sa inyong bibig. Kundi yung mabuting ikatitibay, ayon sa pangailangan upang makinabang ng biyaya, nagsisipakinig. Paano makikinabang ng biyaya? Yung makikinig, pamagitan ng salita. Ihayag mo sa kanya, sharean mo siya ng kabutihan ng ating malapay noon, para sa pamagitan ng iyong pagsishare ng kabutihan ng Diyos, mabuksan ang kanyang isipan, ang kanyang pangunawa, para siya ay makalapit sa ating mabait na Diyos. So, ibig sabihin, sa pamagitan ng mga salitang mabuti, gamitin ka ng Diyos. Ikaw pa maging gamitin ng Diyos para yung isang tao magkaroon ng kaligtasan. Kaya pinapaalala, mga minamahal, ano man salitang mahalay, huwag lumabas sa ating bibig. Kumbaga, mga minamahal, iba na ang buhay natin. Tayo nabubuhay na ayon sa kaluban ng ating malapay noon. So, kagaya nung sa Narciso, mga minamahal, naisip ko, yung mga napasik ko kasi, mga minamahal, iba ay parang hindi pa nila naunawaan patungkol sa kabanalan. So, kaya naisip ko ito, mga minamahal, na sinabi ko nga sa kanila, at tayo po ay nabubuhay ayon sa kaluban ng Diyos. Hindi na tayo, conformate kayo ay nasa bundok, ang iba ay nasa kabundukan, pwede na kayong mamuhay ng ayon sa inyong gusto, wala sa kabanalan. Baka iniisip ninyo, mga minamahal, sabi ko sa kanila, kayo ay wala na sa bahay, sambahan, kayo nasa inyong bahay, pwede na kayo magsuot ng ayon sa inyong gusto. Hindi po, mga minamahal, hindi namin kayo kita, pero kita kayo ng ating malapay noon. So, marahil nakakalaunawaan dahil parang sila ay nakangiti.
Amen? So, sabi ko nga, ay ang iba nasa bundok, baka kayo ay siyempre ninyo, kayo naman nasa kabundukan, hindi na kayo mamumuhay na may kabanalan, ay hindi po mga minamahal. Sabi ng kasulatan, sa tahanan o diman, gawin natin ang sarili nating kaliligtas. Sabi, mamuhay tayo ayon sa kaluban ng Diyos. Kaya doon naisip ko mga minamahal, dahil may nakita kong ilan. So, sabi ko nga sa kanila, ay ito'y kailangan natin ipangaral. Masaktan man kayo o hindi, kung yung tatanggapin kayo yung pagpalain ng ating malapay noon, para sa inyong ikabubuti. Amen. Ganon din mga minamahal, sa ating kalagayan ngayon. Gawin natin yung sarili nating kaligtasan na may takot at panginginig. Nasaan man tayo mga minamahal, nasa tahanan o diman, gawin natin dahil ang tunay na anak ng Diyos, saan man pumunta lugar, ginagawa niya yung katawiran ng ating malapay noon. Amen? Lahat po yung magsabi ng praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malapay noon dahil kung isipin, mapalad tayo mga minamahal. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, binuksan yung ating kaunawaan, na maunawaan natin kung ano yung tunay na kaluban ng ating buhat mabait na Diyos. Mga minamahal, tayo po yung umawit sa ating malapay noon. Awitin po natin yung anak sa akin ay lumapit ka. Amen. Hallelujah. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mo pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nalilito? Purihin natin malapay noon. Glory to Jesus. Ang iyong nadarama, mga paghihirap mo at pagluha. Ngayon ba'y alis ka ba? Bakit mong pagbabalik ko'y malapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, sa akin ay lumapit ka. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pitik ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis
kitang inibig. Anak, labis kita'y lumapit ka. Hallelujah. At sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo ko'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko'y iyong maririnig. Anak, labis kitang inibig. Anak, labis kitang inibig. Hallelujah. Anak, labis kitang Amen. Hallelujah. inibig. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating buhat mabait na Diyos. Mga minamahal, ang sabi ng awitin, kung ikaw ay napapagod na, kung ikaw ay nanghihina, ang Diyos mismo ang nagsasabi na ikaw ay lumapit sa Kanya. Bibigay ng Diyos ang kaginawahan, nagmumula sa Kanyang harapan. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, na tayo ay mawalay sa Kanya. Hallelujah, kung tayo nanghihina, nandyan ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Lumapit tayo sa ating buhat mabait na Diyos. Nakahanda ang ating mahal na Panginoon na tayo Kanyang tulungan. Hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Tayo po ay dumako sa ating panalangin, sa ating mga pangailangan. Ano man pangailangan ng bawat isa sa atin, ang Diyos ay nakahanda na tubugon sa ating mga panalangin. Sambitin po natin mga labi. Hingin mo sa Diyos na may pananampalataya, walang pag-alinlangan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Glory to Jesus. Upudakil at pagpalang Diyos ang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo po aming pinakamamala po Yesu Kristo, kami lumalapit sa iyong dakilang harapan sa mga oras na ito. Kami ng mga makasalanan na iyong kabagan, patawarin mo po kami sa lahat ng pagkukulang pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng mga kalikuan. Malapay noon po idadalangin na kami iyong kabagan na sa aming paglilingkod sa iyo. Malapay noon dagdagan mo pa po ngayon panampalataya at kainitan, kasigasigan sa paglingkod sa iyo. Pagpalain po lahat yung mga anak. Malapay noon. Hallelujah. Sa araw-araw na kalambuhay, proteksyon, pag-ingat, ipagkalog mo, lahat ng pangailangan, pinansyal, material, spiritual, at pagpapala. Panghawakan mo po kami malapay noon, namin magawa ang iyong balakaluban sa kita ng pagsubok, kahirapan, patuloy ka namin mo paglingkuran. At amin din po idadalangin sa iyo malapay noon sa mga pagkataong ito. Sa iyong mga anak na may tiyataglay na karamdaman, maging mga baguhan, hipuin po ang pagpalang kamay, malapay noon maghimala ka po sa kalambuhay, pagkalmo tunay kagalingan, malapay noon, hallelujah, sa mga kapatiran dumaraas ng mga pagsubok, bigyan mo silang katatagang panampalataya na kalang mapagtagumpayan, malapay noon sa kalang mga problema, tulungan mo po sila, malapay noon, amin di po idadalangin, malapay noon, ang aming minamahal na magulang sa mga pastor, patuloy po ipagkalabas sa kanyang kalusug at kalakasan, mahabang buhay, na patuloy namin siya makasama at makapiling sa lahat ng kanyang mga anak, manugang na po, sa lahat ng yung gagamit yung malagawa, yung mga preacher workers, sa man naroon, malapay noon, kapag magit magpala, patuloy po silang gamitin sa ikalalago ng balagawain, mga mahal namin sa buhay, O Diyos, na hindi pa nakakakilala sa iyo, naway bago ka magbalik, bigyan mo silang pagkakataon na ikayong paglingkuran. Sa mga kapatiran namin tumalikod, malapay noon, sila man po'y muli mong ibalik, bigyan pa ng palataya, ikaw po ang gumawa ng kapamaraan na siya muli makapanumbalik sa iyo. Aming minamahal ang mga baguhan, malapay noon, pagpalain mo po sila, malapay noon, bigyan po sila katatagan pa ng palataya, malapay noon sa lahat ng mga anak, na humahayo sa iba't ibang lugar, gabayin po sila at ingatan na ang bukas ng kanilang mga panalitay maging pagpapala upang sila ay makapaglapit na makakalwa sa iyong dakilang panan sa makapangyariang pangalan po aming pinakamamala pa Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming samot panalangin. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. At tayo po ay magkaisa na ating pusawayin ang mga karamdaman na tinataglay bawat isa sa atin. O problema man yan, hallelujah. Sama-sama po tayo, ang kaliwang kamay sa parte ng katawang may karamdaman. Ang kanang kamay sa ulo kung ikaw nagmumura pa, ang kamay sa bibig. Kung ikaw may prayer request,
Itaas mo yung dalawang kamay. Hallelujah. Sama-sama po tayo mga minamahal po dakilat papagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan po ang pinakamamala po Yesu Kristo, sa natalangin namin minamahal magulang sa mga pastor, sa makapangyarihan mong pangalan, sama-sama namin sinasaway, lahat na gawa ng kaaway, karamdaman, arthritis, diabetes, pagka-stroke, hallelujah, asma, cancer, hallelujah, cast-out, in Jesus' name, sipon, trangkaso, cast-out, in Jesus' name, hallelujah, karamdaman, hallelujah, lumas ka sa pangalan Jesus, hallelujah, cast-out, in Jesus' name, problema, kahirapan, pangihina, palulupaypay, cast-out in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord. Hadlang sa mga pagpapala, cast-out in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay sama-sama na tumalon 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Talon na may panampalataya sa ating buhay at mabait na Diyos. Hallelujah. Sabay-sabay po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po mga minamahal.